May napansin tayong ahas dito, no? Isa po itong sawa. Ganito pala sila umakyat ng puno. Ipinupulupot muna nila ang kanilang katawan sa puno tsaka inuunat yung kanilang ulo hanggang sa makarating sa pinaktaas ng puno, no? Sa ganitong paraan, basic na basic lang sa kanila ang umakyat ng puno. Kaya pala lagi tayong nakakakita ng mga ahas sa taas ng puno dahil magagaling pala sila umakyat ng puno. Bagamat wala po itong kamandag, napakadelikado din ito dahil kaya ka nitong sakalin hanggang sa mawalan ka ng hininga tsaka ka lulunukin ng buo. Ang isang ito naman, isa po itong uri ng corn snake, no? Madalas ito makikita sa mga maisan. Wala po itong kamandag kaya pwede po natin itong hawak-hawakan. Kahit matuklaw ka nito, hindi delikado dahil wala nga itong kamandag. Wag lang po natin silang sasaktan. Pero ibahin mo ang isang ito, no? Hindi to pwede basta-basta hahawakan na kamukha kanina dahil napaka-makamandag ng ahas na to. Ito po ay isang uri ng ahas na kung tawagin ay cotton mouth snake, no? Napakadelikado nito. Kaya wag basta-basta hahawakan. Kakaiba naman ang isang ito, no? Kung mapapansin nyo, kakulay lang siya ng puno, no? Kaya hindi mo agad mapapansin na may ahas pala sa puno na to. May anak pa siya, ayan, no? Yan. Ito naman ay isang uri ng ahas na dalawa ang ulo, no? Totoo pala ang sabi-sabi na may ahas talaga na may dalawa ang ulo. Pero totoo kaya ito, no? Pansin nyo ba? Ang laking aso. Sus, grabe. Paano kaya kung talagang may totoong ahas na ganito na nabubuhay dito sa mundo? Ano na kaya ang mangyayari, no? Ito naman ay isang uri ng cobra, no? Sobrang tapang nito. Kaya kapag nakakita ka ng ganitong klaseng ahas, tumakbo ka na. Dahil kapag natuklaw ka nito, malamang sa malamang, magpapalit ka na talaga ng birthday malamang. November 1 na ang magiging birthday mo. Pero ganun pa man, may mga ahas pa rin na walang kamandag. Kamukha nga ng isang ito, no? Huliin natin. Ayan. Wala naman po kasi itong kamandag. Kaya kahit matuklaw tayo nito, hindi delikado. Ang ginagawa nila ay isa lamang depensa sa sarili o yung tinatawag na defense mechanism. Ganito sila kapag nakakaramdam sila ng panganib. Kaya kapag nakakakita tayo ng mga ganitong uri ng ahas, wag na po natin silang sasaktan. Ito naman ay isang cobra, isang itim na cobra. Napakadelikado nito. Ang paborito talaga nitong kainin o biktimahin yung mga manok na ganito. Napakadelikado nito. Mag-iingat po tayo kapag nakakita tayo ng ganitong klaseng itim na cobra. Sa unang tingin, kung mapapansin mo, ay aakalain mo talaga na nag-aaway sila. Pero hindi pala. Paraan pala ito ng kanilang pagpaparami. Ganito sila magparami ng kanilang mga lahi, no? Akala mo nag-aaway pero hindi pala. Isang itim na cobra pa rin ito, no? Napaka makamandag pa rin ng ahas na to. Kung mapapansin nyo, meron siyang iniluluwa na isang uri ng hayop, maliit na hayop, no? Hindi niya siguro kayang tunawin sa loob kaya iniluwa na lang niya. Sus, grabe. Oh, ang laking ahas na to. Galing siya dito sa isang lumang balon, no? Hindi na ginagamit ang balon na to. Kaya siguro dito siya nanirahan ng matagal na panahon. Kaya lumaki siya ng ganito kalaki. Oh, sus, grabe. Sobrang laki nito, no? Kayang-kaya ka na nitong lunukin ng buo, di ba? Pansin nyo ba? Oh, sus, grabe. Ang laki. Sa sobrang laki nga, pansin nyo ba? Halos hindi na siya makagalaw, di ba? Pagkalabas nga niya ng balon, dito pala siya pumunta. Ayan, oh, zoom natin. Yan, di ba? Dito siya nag-aabang ng kanyang mga bibiktimahin dito sa lugar na to. Ayan, oh. May ahas pa rin dito, cobra pa rin to, no? Nangingitlog siya kaya sobrang tapang niya. Kaya pala matapang siya dahil may binabantayan siyang itlog, no? Kaya kapag nakakita ka rin ng mga ganitong asos, grabe, tumakbo ka na talaga dahil nangahabol ito. Hindi ka titigilan ito hanggang maabutan ka na. Kung ang cobra ay kinatatakutan, mas matatakot ka dito. Sobrang makamandag ito. Mas makamandag pa ito sa mga cobra at mga king cobra, no? Kung tawagin ito, green mamba. Isa ito sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo.